Patuloy po tayo sa ating series ng Sunday School na pinamagatang kung Calling Upon the Name of the Lord. Ito ay pag-aaral tungkol sa panalangin na nais nating maunawaan na ito ay pagtawag sa ating Panginoon para sa Kanyang tulong. Sinusunod natin ang Lord's Prayer, yung prayer na tinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo. Makikita natin ito sa Matthew chapter 6 and also sa Luke 11. Ay doon natin makikita yung pagtuturo ni Jesus ng panalangin na ito. At sa kasaysayan, ito ay ginamit na nga na maging gabay sa iglesia, sa bawat mananampalataya para sa kanilang pananalangin. Dahil ito nga yung mismong si Jesus ang nagturo sa atin na ganito ang maging hubog at minsan maaari din na ito mismo mga salita na ating dalanginin. Ang layunin nga ng pag-aaral na ito ay para sa ating pagpapabuti ng ating pananalangin. Siyempre kasama ang ating mga personal, sari-sariling mga buhay panalangin. Ngunit kapag hinahanda ko ang lesson na ito, ang aking mas inaasinta ay yung ating gawaing sama-samang pananalangin tuwing linggo. Sa ating liturgy na tayo ay nagdagdag ng mga pananalangin, yung mga sabay-sabay nating binibigkas at yung nagbigay tayo ng mga bahagi sa ating pagsamba na may mas mahabang panahon ng pananalangin ay upang tayo ay magkaroon ng pag-unawa na mas malalim na ang pananalangin ay pagsamba rin. Ito'y hindi na ihihiwalay natin doon sa pagtitipon, sa gawain ng pagtitipong pagsamba ng mga mananampalataya, kundi ito'y may mahalagang bahagi sa ating pagsamba. At maunawaan nga natin na yung ginagawa natin sa ating pagtitipon, yung mismong mga awitan, lahat ng mga ating binibigkas sa Diyos ay mga pananalangin, mga ipinaparating natin sa Kanya mula sa ating puso. Tayo nga ay nandito na sa request na itinuturo sa atin ni Jesus na hilingin natin sa Diyos, give us this day our daily bread. Ito ay kilala rin na dahil nga kilala yung buong Lord's Prayer, ay kilala naman ang petisyon na ito'y tinuro sa atin ni Diyos na tayo ay humingi sa Kanya ng our daily bread. Ito ang naging pamagat ng isang yung devotional na isa sa mga pinakakilalang devotional sa pinakakilalang devotional dito sa ating bansa at kilala rin sa ibang bansa at meron akong nakita dating nakakatawang translation ito. Ang title ay Pandesal. Sa National Bookstore, yun ang kanilang naging pamagat doon sa kanilang Filipino version ng Our Daily Bread. Ito ay yung pandesal. Dahil ito nga yung mismong kinakain ng mga Pilipino, ito ang kanilang daily bread. At ang punto nga na gustong iparating dito ay yung daily bread ay tumutukoy din sa ating spiritual na pangangailangan. Ito ang petisyon na ito ay napakapayak. Ang tinuturo sa atin na ni Jesus na sa ating mga pananalangin, hilingin natin sa Kanya ang ating pagkain, hilingin natin ang ating mga pangangailangan. At bagamat ito'y may pagkapayak sa itsura at parang ganoon lamang, o sige matuto kayo na humingi sa Diyos ng inyong mga pangailangan, kung ating uunawain ang konteksto nito at ang mga teolohikal na nilalaman nito sa pagtuturo ni Jesus, ay makikita natin ito'y isang mayamang pagtuturo sa atin na pinapakita niya ano ang pag-ibig at pag-iingat niya sa atin. Sapagkat kung iisipin natin, ang katuruan na ito, ang tinuruan ni Jesus na dumalangin sa Ama na humingi ng kanilang pang-araw-araw na tinapay, ay mga taong naghihirap para sa kanilang tinapay. Ay sila ay sa kanilang araw-araw, ito ang kanilang ginagawa. Ito ang kanilang just default status ng kanilang buhay, ay sila'y nagpapagal para sa kanilang kakainin. Famously, doon nga sa Genesis chapter 3, 17 to 19, ay merong bahagi noong sumpa sa tao sa kanilang pagkakahulog
na ito ay kanilang magiging bahagi ng kanilang ordinaryong buhay hanggang sa sila'y mamatay. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. By the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. Ito ngang sumpa na ito, hindi dapat natin isipin na ang pagtatrabaho o ang pagkilos ay necessarily dahil lamang sa pagkahulog. Noong bago pa magkasala, si Adan ay binigyan na siya ng assignment na alagaan yung garden at maging yung pagkain, though siguro hindi kasama yung sensation na negative sa atin ang pagkakaroon ng gutom, pero yung pagkain mismo ay binigay din noong bago pa siya mahulog. Sinabi sa kanya, nilalang siya bago siya mahulog na maaari kang kumain ng lahat ng bunga dito sa lahat maliban dun sa isang puno. So, merong bahagi ng pagkakalikha sa tao na siya'y kumakain at meron siyang ganoong kasama sa kanyang pagiging tao na siya ay kakain. So, kasama sa pagiging tao ang kakain, ang nagtatrabaho, pero ang makikita nating naging dinulot ng kasalanan sa buong sangkatauhan ay na sila'y maghihirap. Ito nga ay dito sa pagitan ng dalawang isinama ko sa talata. Cursed is the ground because of you, in pain you shall eat of it all the days of your life. At ikaw ay magpapagal doon sa lupa, pero hindi ito magbubunga sa iyo ng yung mga gusto mong bunga. Thorns and thistles it will bear for you. Yun ang ibubunga sa iyo ng minsan mong mga pagpapagal. At kung ikaw man ay kakain, it will be by the sweat of your face till you return to the ground. Ito yung kalagayan ng tao simula sa kanyang pagkakahulog. At ito yung mga tao na sinasabihan ni Jesus na sila'y humingi ng kanilang pagkain sa kanilang ama. At kaya nga, pagdating natin sa Psalm 127 verse 2, ito ay isang description ng ginagawa ng tao sa kanyang araw-araw. You rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil. Ito ang itsura ng tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. He rises up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil. At syempre, itong sinasaad sa banal na kasulatan na kalagayan ng tao theologically, anthropologically, na ito ang naging kalikasan ng tao simula sa kanyang pagkahulog, ay nararamdaman natin hanggang ngayon dahil hanggang ngayon tayo ay nagpapagal para sa ating pang-araw-araw na tinapay. Sabi sa Ecclesiastes chapter 6 verse 7, all the toil of man is for his mouth, yes, yet his appetite is not satisfied. Ito nga yung nangyayari sa atin na maghihirap tayo every day at kailangan mo yung gawin ito para sa mga susunod pang araw, sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, kailangan mong paghandaan na meron kang makakain dahil nga hindi natatapos na nagugutom tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ang nagiging problema sa ganitong sitwasyon na ito ang ginagawa palagi ng tao. Ito ang kanyang buong pamumuhay na siya ay nagtatrabaho para sa kanyang sariling tinapay. So sarili niyang paggawa ang nagpo-provide sa kanya ng tinapay. Ang nangyayari ay tulad ng babala dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 17, when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. Ito ang nagiging natural na pag-iisip ng tao dahil siya yung nagpapagal para sa kanyang sariling tinapay. At mapupunta siyang makakalimutan niya ang Diyos. He forgets the Lord, his God. At yun nga ang kanyang magiging naiisip, the power and the might of my hand have gotten me this wealth. Kaya noong dito natin maunawaan itong pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga disipulo ng
panalangin na ito sa Luke chapter 11 verse 1 to 3, nagtanong ang isa sa kanyang mga disipulo, sinabi sa kanya, "Lord, teach us to pray as John taught his disciples." And he said to them, "When you pray, say," at tinuro doon yung, "Our Father in heaven, hallowed be your name." At ito nga yung titignan natin, "Give us each day our daily bread." Kung isipin natin yung kanyang mga disipulo, ang pinakaalam natin na ginagawa ng mga disipulo bago sila naging disipulo, ang mga alam natin kanilang profesyon, merong isang tax collector, pero siguro ang para sa ating mas madaling ma-imagine yung buhay ay yung mangingisda. Merong mangingisda sa kanyang mga disipulo, at ang kanilang ginagawa ay tulad ng sinasabi sa Psalm 127, ay sila'y gumigising araw-araw ng maaga, kailangang pumunta sa bangka at sumuong doon sa panganib ng dagat at kung ano man yung mga kailangan nilang harapin doon na hindi sila sigurado sa kanilang pupuntahan, at sa maghihirap sila doon para mangisda, sila'y diun ang kanilang hanap buhay. At itong disipulo na ito, itong mga mangingisda, mga taong nagpapagal para sa kanilang sariling makakain, ito yung tinuturuan ngayon ni Jesus na unawain na ang kanilang pagkain ay hinihingi nila sa kanilang Ama. So itong, kung isipin natin na siguro ito yung nangyari na sa gitna ng araw, at kung nasa gitna na sila ng araw, siguro nakapag-almusal na ang iba, at sila ay nakakain na. So meron na silang nakain na pagkain na kanilang binili na mula sa kanilang salapi na napagtrabahuhan na nila noon. Pero ngayon tinuturo sa kanila na manalangin kayo para sa inyong pagkain sa araw-araw. So ito'y hingin nyo sa Kanya. So sila ay binibigyan ng bagong o hinahamon ng kanilang pag-iisip na itong pagtatrabaho nyo para sa inyong sariling pagkain, unawain nyo na sa likod niyan, ang tunay na nagbibigay ng pagkain sa inyo, ang pinagmumulan ng inyong makakain ay ang Diyos. Kaya't ang pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga disipulo nitong panalangin na ito ay nagpapaalala noong katotohanan na it is God who gives us our daily bread. Ang Diyos ang tunay na nagbibigay sa atin ng ating pagkain. At ito nga yung pagpapaliwanag ng Heidelberg Catechism sa question 125 on the fourth petition. Sabi dito, what is the fourth petition? Give us this day our daily bread. At yung paliwanag, that is, be pleased to provide for all our bodily needs, that we may thereby know that you are the fountain of all good, and that without your blessing neither our care and labor, nor your gifts can profit us, and may therefore withdraw our trust from all creatures and place it alone in you. So doon sa pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga disipulo na hingin ang kanilang pagkain sa kanilang Ama, ito'y nagtuturo sa kanila ng mas malalim, hindi lang yung akto na sa araw-araw sila ay titigil upang hingin yung kanilang pagkain, hinuhubog yung kanilang puso, yung kanilang pag-unawa sa paano sila nabibigyan ng pagkain, paano sila nagkakaroon ng pagkain. Bagamat realidad ng lahat ng tao na sila ay kumikilos at nagpapagal para sa kanilang makakain, ay tinuturo sa kanila na sa likod nito ang pagpapala lamang ng Diyos, ang pagmumulan ng kanilang makakain. So, maliban sa ito yung sinasabi ng Heidelberg Catechism na yung give us this day our daily bread, ang literal na ibig sabihin nito is to provide for all our bodily needs. Yun yung immediate na ibig sabihin nun. Hinihingi mo ang iyong mga pangangailangan at ito'y may resulta sa atin. Kung tayo ay magkaroon ng kagawian na tumatawag tayo sa Diyos para sa ating pangangailangan, magkakaroon tayo ng pag-unawa na siya yung fountain of all good. Yun yung natututunan natin sa gawain na hihingi tayo palagi. We learn that God is the fountain of all good, and that without His blessing, neither our care and labor nor His gifts can profit us. So yung
pagpapala ng Diyos ang magbibigay ng bisa o ng pangyayari na yung ating pagtatrabaho, yung ating pag-iingat, yung ating paghihirap ay magkakaroon ng profit for us. Dahil doon na natutunan natin na siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, itong panalangin na give us this day our daily bread ay dinadala rin tayo na alisin ang ating tiwala sa lahat ng mga nilalang, hindi sa kahit sinong mga nagbibigay sa atin ng pagkain, hindi sa ating magulang, hindi sa mga mas mayayaman sa atin na tumutulong sa atin, o hindi sa ating sarili na tayo ang nagpapagal para sa ating makakain, kundi ilalagay natin ang ating tiwala sa Panginoon lamang. So doon sa panalangin na give us this day our daily bread ay tinuturuan ang ating pag-unawa at ang ating puso na makitang sa likod ng lahat ng pagkilos ng mga tao ay ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Kaya nga, sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 24, there is nothing better for a person than that he should eat and drink and find enjoyment in his toil. Kasi nga, diba, ang paghihirap, ang pagpapagal para sa kanilang pagkain, ito ang kanyang ginagawa sa kanyang buong buhay. At kung hindi niya itong makitaan ng kaligayahan, edi wala siyang, isa kanyang buong buhay ay kinalulungkot niya ito, ay babalisa niya ito, hindi siya magkakaroon ng kaligayahan dahil ang realidad ng buong buhay ng tao ay siya'y nagpapagal para sa kanyang makakain. At kaya, ang pinakamainam, there is nothing better for a person na magkaroon siya ng kaligayahan doon sa kanyang pagpapagal at makain niya at mainom niya yung kanyang mga pinaghirapan. At ito yung naunawaan noong manunulat, this also I saw is from the hand of God, for apart from Him, who can eat or who can have enjoyment. Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, siya ang fountain of all good, siya yung nagbibigay ng kalakasan sa atin, at siya yung kumikilos sa lahat ng bagay upang maibigay nga sa atin ang ating pangailangan. Kaya tayo ay magkakaroon ng kaligayahan. So dito sa naunawaan nitong the preacher na nagsulat nitong Ecclesiastes, ang naunawaan niya na ito'y magmumula lamang din sa Diyos. At yun yung tinuturo sa atin noong panalangin na itinuro ni Jesus, give us this day our daily bread. Kapag tayo humihingi sa Diyos ng ating pangangailangan, tayo ay natuturuan noong katotohanan na ang Diyos ang nagpapala sa atin ng ating mga pangangailangan, kaya tayo ay may kagalakan na tanggapin ang kanyang mga pagpapala. Siyempre, ito nga ay tumutukoy hindi lamang doon sa physical bread. Sinabi ni Jesus, bago yung kanyang pagtuturo ng Lord's Prayer, sinabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ito ay sinabi niya kay Satanas na tumutukso sa kanya na labagin yung kanyang ginagawang pag-aayuno, at sinabi ni Jesus na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi by every word that comes from the mouth of God. At ito yung kailangan din nating maunawaan kahit dun sa tinuturo ni Jesus na panalangin, give us this day our daily bread, meron din dong napapaloob na pagtuturo sa atin na hingin natin sa Diyos yung ating hindi lamang pisikal na pangangailangan, kundi yung ating ding mga spiritual na pangangailangan. Kaya nga ito ang pagkilos ng Diyos sa Deuteronomy chapter 8. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, He humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Ito yung verse na sinight ni Jesus laban kay Satanas. At makikita natin na
ito ay itinuturo ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng gutom. Or at least ito yung ginawa ng Diyos na pinadaan niya sa gutom yung mga Israelita nung sila'y nasa wilderness at sila'y binigyan ng pagkain, itong mana, at yung nangyari dun sa pagbibigay ng Diyos ng mana ay yung merong instruction na itong ibibigay ay sapat, kumuha lamang kayo ng sapat para sa inyong daily na pangailangan. At yun nangyayari na kapag sumobra ang iyong kinuha, ito'y mawawala o mabubulok kinabukasan. At pag kumulang ang inyong kinuha, ito'y magiging sapat sa inyo. So ito nga ay yung isang miraculous illustration para ipaunawa sa kanila na hindi yung pagkaing tinapay ang tunay na bumubuhay sa kanila, kundi yung salita ng Panginoon. At itong pagkilos ng Diyos sa pagbibigay ng mana ay nagbigay sa kanila nitong mahalagang aral na hindi lamang sa kabutihan ng Diyos na pagbibigay ng tinapay, kundi na ang Diyos ang pagmumulan ng lahat ng kanilang pangangailangan at kaligayahan. Kaya nga ito ang sa Psalm 104 verse 27 to 30, yung kanyang naunawaan na pagkilos ng Diyos sa lahat ng bagay. These all look to you to give them their food in due season. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they are filled with good things. When you hide your face, they are dismayed. When you take away their breath, they die and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created and you renew the face of the ground. Itong tinutukoy sa unang talata na these all look to you, kung titingnan natin sa konteksto, ay mga sea monsters. Binanggit niya yung Leviathan at yung madami pang mga creatures in the sea. At sinabi ni noong ng banal na espiritu na sa kanyang pag-unawa nung manunulat ay naunawaan niya ang lahat ng ito ay nakatingin sa iyo para sa iyong para sa pagkain. At yung kung titingnan mo yung mga hayop sa dagat, di ba sila naman yung mga naghahanap ng kanilang pagkain. Yung pating ang hahabol sa kanyang kakainin, yung mga iba pang mga creatures doon, sila yung mga naghihirap o sila yung gumagalaw para hanapin yung kanilang pagkain. Pero may pag-unawa siya na ang lahat ng yun ay pagkilos ng Diyos na pakainin ang lahat ng kanyang mga nilikha. At ito'y matutunan nating maunawaan tungkol din sa ating sarili, sa sangkatauhan, na yung sa likod ng ating pagtatrabaho, sa likod ng ating boss na nagbibigay sa atin ng ating sweldo, sa likod ng ating yung pagluluto o kung anumang mga lahat ng ginagawa natin para magkaroon ng pagkain sa ating lamesa, ito ay may pagkilos ng Diyos at tama lamang, hindi tayo nagkakathang isip na hingin ito sa Diyos at na ipasalamat ito sa Diyos. Yung pinakakaraniwan nating experience ng pagkakaroon ng pagkain, di ba kung normally ang mga tao ay sumisweldo ng 2 beses lamang sa isang buwan. At normally din naman ang mga tao ay nag-grocery at ilalagay ito sa ref ng usually 1 week stock ang ibibilin mo sa grocery. At bali yung ipapanalangin mo na daily bread ay nasa ref mo na. Siguro kung Wednesday na, ay binili mo na yun nung Monday. At nandun na yung pinapanalangin mong hinihingi mo na ibigay sa iyo. At yung ang pagkatas mong ipanalangin na ibigay mo sa amin ang aming pagkain, ang gagawin mo lang ay pupunta sa ref, iinitin yung iyong pagkain at ito'y kakainin. Pero meron tayong pag-unawa na totoo, ito'y nagmula sa Diyos at hindi lamang sa basic na katotohanan na yung halaman at yung hayop na pinagmulan ng ating pagkain ay ang Diyos ang lumikha nung una at yung kanilang reproduction ay nagmula sa pagkilos ng Diyos, kundi na pag-unawa natin na sa kabutihan ng Diyos
ay pinagpala niya tayo ng life, breath, and everything. Meron tayong yung pagpapala niya ng ating kalakasan, na tayo ay bigyan ng mga talento, ng mga kakayanan para tayo magkaroon ng hanap buhay. Yung pagkilos niya sa lahat ng tao na kinailangan para magkaroon ng pagkain sa iyong harapan. Yung mag-aani para sa bigas, yung dadaanan nitong factory, yung delivery, lahat ng mga kung ano-ano pang lahat ng prosesong ito ay nasa kamay ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, He upholds the universe by the word of His power. Ang lahat ng ito ay pamamahala ng Diyos at kanyang ikinikilos na para sa kanyang mga iniingatan, at ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng kanyang pag-iingat. Maging nga yung mga hindi mananampalataya, mga lumalaban sa kanya, ay merong pahayag sa Biblia na siya ang nag-iingat sa kanila. He makes the sun shine and yung rain fall, at yung kanyang kabutihan ay nadadanasan maging ng mga hindi sumasampalataya o sumasamba sa kanya, at ito ay kanyang pagpapakita ng kanyang kabutihan, ng kanyang patience para sa mga taong hindi man lang kumikilala sa kanya. At ito ang pinapaunawa sa atin sa ating sa bawat araw ng ating buhay ay hinuhubog ang ating pag-unawa, ang ating puso na tumingin sa Diyos, na sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. At pag tayo ay nagkaroon ng ganong pag-unawa, ay doon nga tayo magkakaroon ng tunay na laging pasasalamat sa Kanyang mga pagpapala. Kaya nga sa ating mga pananalangin, ang mga magiging resulta nito na maunawaan natin na siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, mula sa pagsasanay na lagi tayong humihingi ng ating pagkain sa Kanya, ay tulad dito halimbawa sa Colossians chapter 1 verse 3, sabi ni Pablo sa kanyang mga sinusulatan, "We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you." So, sa kanyang pananalangin, sa kanilang pananalangin para sa isang iglesia, ay meron siyang dahilan na pasalamatan ng Diyos. Dahil ito'y alam niya na ito'y galing sa Panginoon. Ano man ang dinadanas ng mga taga-Colossians, anong nilagot pagpapala na meron sa mga taga-Colossians, ay ito'y nagmula lahat sa Diyos. Ito'y mauunawaan mo doon sa theological truth na ang Diyos ang namamahala sa lahat ng bagay. Ito'y kinikilos niya sa pag-iingat sa lahat sa atin. Kaya ito ang pagmumulan ng ating gawain na lagi tayong may taus-pusong pasasalamat sa kahit ano at kahit sinong papanalangin natin, dahil alam natin ang Diyos ay nag-iingat sa kanila. At pagdating sa talatang 9, sabi ni Pablo, "We have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding." So, maliban sa ipapasalamat natin ang lahat ng mga pagpapala na meron tayong makita o lahat ng maging hindi natin nakikitang pagpapala sa mga tao, ay pinapasalamat natin that God loves them and cares for them. We know that as a truth. Ay hindi rin tayo titigil na manalangin para sa kanila. Ito nga ang ginagawa natin sa ating liturgical worship, na meron tayong bahagi na ipapanalangin natin ang mga iglesia, ipapanalangin natin ang ating sariling iglesia. We do not cease to pray, na asking that we may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Dahil alam natin na siya nga ang pagmumulan nito. And so we always ask for all our needs. Pagdating sa Colossians chapter 4 verse 3, siya ay nanghihingi ng panalangin. Sabi, "At the same time, pray also for us that God may open to us a door for the word." At ito ay isang panalangin ng kung ano ang mga pangangailangan ng iglesia, at pagdating nga dito ay pinapanalangin mismo yung pagkakataon na magkaroon ng pangangaral ng salita ng Diyos. At ganun din, isa sa mga
dapat nating ipinapangaral o alalahaning ipanalangin, ipasalamat sa Diyos at ihilingin sa Kanya ay yung opportunity for the Word of God. Kaya dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, siya ay hingi ng sabi, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Ito yung pinagmumulan ng ating gawain na tayo nananalangin for nations, for rulers, for all the world, at ito'y pagkilala natin sa Diyos. Yung sa mismong pananalangin natin ay kinikilala natin na ang Diyos ang magbibigay at mamamahala sa ibabaw ng lahat ng mga namamahala sa bawat bayan. Ito'y magmumula, masasanay tayo na ito'y taos-puso nating hilingin sa Kanya mula dun sa tinuro ni Jesus na yung pagkain natin, yung daily bread ay nagmumula sa Kanya. Kaya tayo matututo na maunawaan yung mas malawak na katotohanan, ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos, ay patuloy nating hilingin sa araw-araw, sa linggo-linggo. Kaya yung sa pagtatapos, ito yung sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 28 to 33, sinabi ni Jesus, consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So ito yung kasunod lamang ito ng kanyang pagtuturo ng panalangin na hilingin ang ating mga pangailangan sa Kanya. Ito'y shortly after, ito yung kasunod sa pagtala ni Mateo. At makikita natin yung koneksyon na sa ating pagdaan sa buhay na meron tayong mga pangailangan, instead of being anxious, tulad ng sabi ni Paul sa Philippians 4, do not be anxious, instead pray. At sa ating pagtawag sa Diyos na hinihiling natin sa Kanya yung ating pangailangan, ito ay may nauunawaan natin na siya nga yung pinagmumulan ng lahat, at maging even in asking, yung mismong words na yun, give us this day our daily bread, ay may laman na pasasalamat. Yun yung puso sa likod nito na may pagkilala siya ang pinagmumulan ng lahat. So yung ating paghingi muli ay parang may ugat ng pasasalamat, at meron din itong pagtitiwala. Ito yung mga naipapakita ng puso natin sa ating patuloy na paghingi sa Kanya. Napapakita natin na tayo nakakapit sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanya na siya ang mabuting Ama na nangangalaga sa atin. So ito po yung mga aral mula sa petisyon na give us this day our daily bread. So meron po bang mga questions, comments? Sa panahon natin ngayon, parang madali nang acquire ng pagkain, ng sustenance, tsaka enjoyments. So parang yung give us na prayer, parang hindi siya parang first in my mind at least na i-pray. Rather, parang mas madalas kong i-pray, I thank you. So parang kasi alam ko nandun na, tapos kaya ko lang siyang kunin anytime. Parang nagpapasalamat na lang ako. Ang tanong ko ay parang kailangan ba mag-shift yung pag-iisip to give us uli? Or parang bakit wala ang thank you dun sa Lord's Prayer? Or parang ano nangyari dun sa situation na to? Ayun, yun ngang
Thanksgiving, sa pag-aaral natin sa introduction, naunawaan nga natin dapat na yung prayer is the chief form of thanksgiving. Ang lahat ng pananalangin ay pasasalamat. So even when we do not say thank you verbally, though makakakita tayo sa Psalms na meron namang mga verbal expression of thanks, sasabihin natin yung mismong pasasalamat. Every form of prayer ay may pasasalamat. So, yung even asking, give us this day our daily bread, ay merong pasasalamat sa puso. Yung even forgive us our sins, ay may pasasalamat sa puso. Dahil all prayer is thanksgiving. So, yung ngayon na mas madaling makakuha ng pagkain ay meron pa ding may magandang na idudulot sa atin na maunawaan that it is God giving us our daily bread. Na nagtuturo nung pagkilos ng Diyos even behind our hands. Kaya nga tinuro sa atin, hindi lamang yung pagpalain mo ang aking pagkilos or bigyan mo ako ng lakas para ako ay makakuha ng sarili kong pagkain. So hindi ganun ang yung end of nung prayer. Tinuro sa atin mismo ibigay sa atin yung pagkain. At yung reality nito ay nauunawaan natin yung nanay na nagpakain sa iyo, nanay mo nagpakain sa iyo, ikaw na nagpapakain sa sarili mo. Lahat yan ay pagkilos ng Diyos para bigyan ka ng pagkain. Yung pag-unawa na yon ay nagbabalik sa Diyos noong pasasalamat na tamang ibigay sa Kanya. Kasi nakikita natin o nauunawaan natin na siya yung pinagmumulan nun. Kaya pag naunawaan natin na pagbigay sa atin ng Diyos yung pagkakaroon ng pagkain, doon tayo magkakaroon ng pasasalamat. So, kailangan nga i-train yung sarili natin na mag-pray ng give us talaga. Oo, tingin ko meron talagang may sinasabi talaga sa atin na matutunan yun, matutunan na ito'y pagkilos ng Diyos. Kaya nga, kung sinasanay natin na dalanginin yung give us this day our daily bread or Psalm 104, magkaroon tayo ng pag-unawa na we all look to you, na ikaw ang nagbibigay ng pagkain sa amin. Ito'y makita natin yung kamay ng Diyos sa lahat ng bagay upang maibigay sa Kanya yung pasasalamat at papuri. Kasi habang hindi natin nakikilala na Diyos ang nagbibigay nun, baka maibigay natin or hindi natin maibigay yung buong pasasalamat at sabihin natin ay ang nagbigay sa akin. Meron akong kaibigan na ganun na isa siya actually irreligious person na sinasabi niya yun na usually na babahala siya or na-disturb siya dun sa practice ng may prayer before meals at gusto niyang pigilan na ang gusto niyang pasalamatan na yung katulong, gusto niyang pasalamatan yung mas gusto niya yun kasi yun yung nakikita niyang nagbigay sa kanya. So ito yung nangyayari nga na pag tumigil tayo dun sa nakikita natin na ito yung nagbigay sa akin, sila lang yung papasalamatan mo. Pero tayo nga ay tinuturuan, ito ang nagbigay sa akin, ito ay Diyos, kaya mapapasalamatan mo siya. After the fall, nandun pa rin yung provisions ni God. And the fourth petition is, give us this day our daily bread. Ang tanong ko, bakit kaya hindi siya naging give us bread throughout our lives? Actually, hindi naman po strict na parang limitation na ang hilingin mo lang yung pang-araw-araw. Yung version sa Luke ay give us each day our daily bread. So, meron talagang kasama naman yun na kinikilala mong ito ay mula sa Kanya. Yung lahat ng pangailangan ay nagmumula sa Kanya. So even when you say, for example, na sa'yo lang ako aasa sa aking buong buhay, or sa language ng Psalms, I will praise you all my days. So tumitingin ka na forward sa lahat ng iba mong araw. So sabi mo sa Kanya, I will trust you. You alone I will trust for my life.
Ganyan. So, hindi naman mali yun na nakikita mo na yung the rest of the day. Hindi yun ang punto nito na ilimita mo lang na hanggang ngayon lang yung inihingi. Pero may pagtuturo nga nito na maunawaan mo ang bawat araw ay nagmumula sa Diyos. Kaya hilingin mo ito sa Kanya. Si ano po mo? Ano John? Yung brother ay yung kaninang shinare mo na verse. Tama ba na tignan yun a couple of layers on the same verse? Yung shinare mo na there is nothing better for a man to eat bread. Tapos and to enjoy his toil. Ecclesiastes. Medyo controversial siya. So tama bang non-literal and literal at the same time? Non-literal because we know it is pertaining to life here on earth. And we know na sa dami ng inaral natin, the most important blessing ay yung salvation. Di bali nang mahirap ang tao dito sa earth. Nakatira sa kubo, ito yung kinakain. Pero after life on earth, sa Diyos siya. Kaysa yung isang milyonaryo na sa impyerno pupuntahin. So, in that sense, hindi natin tatanggapin literally. Because mas malaki. Ang wording kasi, there is nothing better than eat bread, enjoy his toil. In that sense, non-literal. But kung papatulan natin yun, is it also, kung literal, yung literal sense of it, is it saying na ang mga anak ng Diyos, ang hindi anak ng Diyos, alam natin lahat ng trabaho mahirap eh. Walang trabahong madali eh. Kaya nga, pag part ng curse yan, maghihirap tayo. Tama ba naisipin na ang hindi anak ng Diyos, maghihirap talaga sa ano man yung trabaho niya para makakain siya at yung pamilya niya. Pero ang anak ng Diyos ay habang nagtatrabaho, bagaman mahirap, may kagalakan doon sa trabaho niya. Masaya siya doon sa trabaho niya. Yun ba ang gusto sabihin nun? Yung pong buong tone ng Ecclesiastes ay medyo sinasabi niya yung vanity of life. So tinitingnan niya yung buhay ng tao na ito'y maikli, ito'y or walang kabuluhan. So nandun siya nang gagaling at pag tinitingnan niya ngayon na itong walang saysay na buhay ng tao, ano ang kanyang pagmumulan ng kaluguran dito sa kanyang walang saysay na buhay. So, ang para magkaroon ka ng kaligayahan even in this vanity of life ay yung sinabi niya, walang mas mainam pa, or yun yung kanyang wording. There's nothing better than to eat and drink and find enjoyment in his toil. Kasi yun yung kanyang buong buhay. So, parang ito ay proverbial saying. So, hindi naman nga talaga it's poetic and proverbial, kaya hindi natin dapat sabihin ito yung a literal ontological judgment of what is ano yung pinaka mainam sa buong buhay, no? The only comfort in life and death is that we belong to Christ. Yun yung mas tunay na talagang kaligayahan natin ay yung pagkakaroon ng Kristo. Pero nandun nga din sa kanyang in the poetic imagery that he is trying to make na ang maging ito ay nagmumula sa Diyos. Paano ka magkakaroon ng kaligayahan except by the hand of God? So, yung pagkakaroon mo ng kaligayahan even as you toil for your food and drink, ito'y nagmumula sa Diyos. And ultimately, it comes only by belonging to Jesus Christ. So, yun yung mas kung unawain natin yung kanyang mas pupuntuhin pang pagpapala ng Diyos sa atin o kaligayahan ng tao. Yun na tayo ay nasa Diyos at magkaroon tayo ng kaligayahan maging sa paghihirap kapag tayo ay nandun sa Diyos. So ganun sa yung paghihirap ng yun bang mga hindi mananampalataya ay sigurado tayong maghihirap. Well, meron kasama sa kamalian, sa anomalies ng mundo, ay na minsan yung mga hindi mananampalataya at mga masasamang tao ay
mukhang hindi naghihirap. Ay nangyari nga yun sa Psalm 73 at sa babanggitin din yun sa Ecclesiastes na this is a may mali dito sa mundo na ganito yung nangyayari. Mukhang hindi nagkakaroon, yung mga naghihirap, hindi nag-enjoy sa kanilang paghihirap and someone else will enjoy it. This is a vanity. Yun yung nangyayari. So, hindi kasama sa kasalanan na nangyayari ay at least on an earthly level, mukhang hindi sila naghihirap. Pero yung habang wala sila nung pagpapala ng Diyos, kahit na makuha nila ang buong mundo, they lose their soul and ultimately that is not true enjoyment and true joy. So hindi nga magiging sukatan din maliligaw tayo kung titingnan natin na yung mga masasama ay i-expect natin na sila ay maghihirap at i-expect natin yung mga mabubuti sila ay laging mapagpapalain, hindi nga rin. Kasi yun, ang ultimately, mahirap earthly, on an earthly basis, ay mahirap o mayaman kung walang Kristo, hindi yun tunay na kaligayahan. Sino sunod? Brother IE, gusto ko muna basahin yung Isaiah, awit 37, Tagalog, no? Verse 25. Ako'y naging bata at ngayoy matanda na, gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Sa nangyayari ngayon, kapatid natin, the whole world, lalo na sa mga persecuted Christians, sa mga, especially yung mga namamayagpag ang relihiyong Islam. Say, for example, sa Southern Africa, maraming naguguto, may mga Christians doon, may nape-persecute, mga anak ng Diyos. Itong sa awit na to na pangako na ang matuwid ay wala pa siyang nakita na ang matuwid ay pinabayaan. Yung matuwid referring to those believers. So paano yung mas sa mga nangyayari doon sa mga Christians na nagugutom, lalo na sa mga bansang naghihirap tulad sa Africa especially, masasabi ba categorically na sila'y napabayaan ng Diyos? And if not, bakit nangyayari yung ganun kung merong ganitong sinasabi na hindi pinapabayaan ang matuwid? Yan. Una po ay dapat maunawaan na hindi yan tamang unawain na pangako. Hindi siya, pag-iibahin natin ang promise, a proverb, and yun ding, lalo na yan, yung manunulat ay nagsabi ng kanyang observation. So usually kapag ganyan ay hindi mo yan titignan na ang Diyos ay nangako sa iyo na ito ang mangyayari palagi. So ganun din ang mga proverb, halimbawa na kung paano ang ama, ganun ang kanyang anak, ay hindi naman usually ganun, or palakihin mo ang iyong anak in the right way at siya ay mamumuhay ng tama, hindi rin usually, hindi yun pangako na mangyayari. Ito ay isang proverb which usually dictates or states what is the normally right thing in the world. At anomalous minsan na mayroong yung matuwid ay nanakawan, kaya siya magugutom kasi ninakawan siya. O kung ano pa mang klaseng pag-argabyado ang kanyang pagdaanan, o yung makikita nga natin na dumadaan sa mga matitinding paghihirap maging ang bayan ng Diyos. Yung Israel nakakaligtas niya lang, pinadaan niya sa wilderness at tinuruan niyang gutumin. Sinabi yun mismo sa Deuteronomy 8. At yung panahon na sa providensya ng Diyos, pinadaan sila na sila ay maging bihag, at yun ay binihag sila, dinala sila sila nakulong, naging mga alipin. So sila ay nagkaroon ng mga ganitong klaseng paghihirap, ang bayan ng Diyos. Pero ang sinasabi ng Diyos at pinapangako niya ay na, halimbawa sa Jeremiah 29:11, that I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. At ito ay sinasabi niya sa mga tao na naghihirap. So pinapangako sa kanila na alam ko ang ginagawa ko, maging sa habang pinapadaan ko kayo sa paghihirap,
ito ang aking ginagawa na hindi kayo saktan, kundi na kayo'y pagyamanin. So, merong ganoong yun ang pangako ng Diyos at yun yung maunawaan natin. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Ang kanyang pangako ay na He will supply all your need. Alam ng Ama ang ating mga pangailangan at mapupunta tayo maaari tayong mapunta sa paghihirap. Si Pablo ay napunta sa paghihirap, whether in abundance or in want. Matuto tayong maging maligaya in Christ because through Christ who strengthens us, we can do all things. Ayun. So, yun yung mga hindi masasabing pinabayaan ng Diyos, hindi nagpapabayaan ng Diyos sa kahit sino. So, yung mga mangyayaring may paghihirap na pagdadaanan ito ay anomalies due to sin, due to the evil of the world, at kasama yan sa hindi natin yan titingnan na pagpapabayaan ng Diyos, hindi epekto nga ng kasalanan. Salamat brother ay isa lesson natin. Yung tanong ko naman is, kanina 'di ba kinote nga ni Lord sa Deuteronomy yung give us this day our daily bread. Pag titingnan natin or binalikan natin yung yung mismong talata, may tinuturo si Lord na maging dependent tayo for our physical need, yung give us this day our daily bread. Tama ba yung tinuturo talaga ni Lord doon, bakit kailangan araw-araw lalabas sila sa umaga, 'di ba? Para kolektahin yung mana. Tapos kailangan sakto lang kung ilan sila, parang sakto lang yun doon. Hindi pwede sumobra, hindi pwedeng kumulang. So parang pinapakita na yung sustaining grace ni Lord is talagang sapat talaga dun sa natin, sa physical na need natin. Nag-ano rin ba yun na pwede rin natin talagang gamitin yung principle na yun na tinuturo talaga na pati din sa word ni Lord. Kasi nga, di ba, parang yung Matthew 4:4 is hindi lang sa tinapay na bubuhay, kundi sa salita na nanggagaling. So, kasama din ba na tinuturo sa atin ni Lord na maging dependent din na lagi magbasa ng word niya pa. Paano ba natin yun? Kumbaga parang connected ba talaga or bukod lang sa physical na pangangailangan natin? Kailangan din ba na hingin din natin na Lord, ano ba yung word mo for today? Parang well, hindi na yung may literal na may word for today, just as hindi rin naman practically or realistically ang ating pagkuha ng pagkain ay daily. Di ba? Hindi ganon yung ating actual experience, pero may tayong pag-unawa that behind all of that nandun ang Diyos. So, even in sa pagkuha natin ng daily bread, hindi necessary na merong act of opening your Bible at ito'y titingnan. Pwedeng pag-meditatean mo for a whole week yung isang passage na mahirap para sa iyo. So, halimbawa, ay pag-iisipan mo yun, tapos kinabukasan yun pa rin ang pinag-iisipan mo. At in the ordinary life of believers, until around 500 years ago, ganun ang ginagawa nila kasi wala naman silang Biblia. So, ang kanilang narinig at sila magkakaroon ng usapan, they continue to always hold on to the Word of God. No? Pero hindi naman yung parang a daily word na a portion. Ito ang word para sa akin ngayon. Tapos ito yung kautusan na susundin ko ngayon, iba bukas. Ang ganun. Hindi ganun, kundi our whole life is about loving God, loving neighbor. Our whole life we trust Christ alone. So, hindi naman nagbabago yun for every day. And magkakaroon tayo ng iba-ibang aspects of it. Minsan, iba-iba ding pace. So, hindi kailangan na i-literalize yung na meron kang daily word, daily portions of the word. Pero, in all the days of our lives, tayo ay nabubuhay lamang sa salita ng Diyos. Yun ang tanging gabay, tamang pamumuhay ay yung kautusan ng Diyos. At ang tanging ating pagtitiwala na yung pangako ng Diyos palagi sa araw-araw. Last na. Kuya, yung idea, some Christians or some people would have this thinking na nandun ang pagtanggap sa paghihirap, pagtatrabaho, at kung anumang hardship ng buhay because
nandun yung perspective kasi, it's the consequence of man's fall. So, may danger po ba kung hanggang dun lang po yung limitations nung ganong perspective natin about hardship? Na siya po ay konsekwensya kasi ng pagkahulog sa kasalanan ng tao. Ayun, yung pag ganun nga po ay nagiging negative ang ating perspective completely sa pagtatrabaho when work is part of just good, even the good creation of God, and while we were good and unfallen, the men were good and unfallen, ay kasama, bahagi nun ay sila ay nagtatrabaho. So nawawalan tayo ng kaligayahan o hindi tayo maaaring mawalan tayo ng access dun sa kaligayahan na yun, na maunawa ang even this is part of our humanity. Yung pagkilos at paggawa ay hindi a negative curse to us. Hindi, kasama din yan sa blessing and also a means of blessing others. So, yun. And yun nga pong sinasabi ni Jesus, my God is always working. So ang Diyos ay kumikilos palagi, siya ay nag-work at hindi yun an unholy thing that God is always doing, na siya ay laging kumikilos. So, tayo ay sa ating paggawa, pag may pag-unawa tayo na ito'y pakikibahagi natin sa pagkilos ng Diyos, pagiging kasangkapan din na tayo ay magtrabaho. So, kapag magandang maunawaan na hindi lamang ito consequence of sin. So, yun po ang ating lesson on Give Us This Day Our Daily Bread is a prayer na even just training ourselves to always ask God for our food, nagtuturo sa atin sa ating puso at pag-unawa that God is the fountain of all good things. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita, sa inyong pagtuturo sa amin, na humingi nga sa iyo ng lahat ng aming mga pangangailangan. Nawa nga Panginoon, matutunan namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng pagpapala, lahat ng aming tinatamasa, nang sa gayon ay ibalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyong kabutihan at sa aming buong buhay. Kumapit lamang kami sa iyo, magtiwala sa iyo, kami mamuhay ng may kagalakan at pupuri sa iyong pangalan. Aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.